Good day, my name is Rachel Soriano at pag-uusapan natin ngayon ang A Closer Look at Cults, Dangers and Resistance to Persuasion. So, bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang cult. So, cult is a relatively small group of people having religious beliefs or practices regarded by others as strange or sinister. And yes, ang kulto ay maliit lang ang member. At nabibilang lang sila hindi katulad nating mga Christians and Muslims. Itong kulto, naniniwala sila sa kanilang mga predictions lamang. So, ang sinister meaning giving the impression that something harmful or evil is happening or mangyayari pala. So, dito alamin naman natin ang two examples of cults. Una, ang Doomsday Cult. So, Festinger, who worked with cognitive dissonance, was interested in how Doomsday Cult members could continue with the group after the prediction end didn't arrive. So, dito si Festinger ay nag-work sa cognitive dissonance. And nag-join din siya sa Doomsday Cult dahil interesado siyang malaman kung ano nga ba ang mga ginagawa ng mga tao na kabilang sa Doomsday Cult. So, cognitive dissonance is a discomfort that a person can experience when their behavior does not align with their beliefs. So, halimbawa ng cognitive dissonance is, tayo, sinasamba natin ang Panginoon. But then, yung attitude natin ay taliwas naman sa ginagawa natin. Or, another example, gusto mong pumayat and maging slim, pero wala ka namang ginagawa para mangyari ang nais mo. So, ayun yung cognitive dissonance. So, the original source was a book written by Festinger, Riken and Schachter, and published in 1964 about the experience participating in this very small doomsday cult in Chicago. They called themselves the Seekers and were generally smaller than 30 members. So, itong tatlong psychologists ay nag-decide na mag-join sa group ng Doomsday. And, pagdating nila doon, nag-lead sa kanila ay ang dalawang middle-aged individuals. And, para maprotektahan ang kanilang identity, gumamit sila ng mga alias names. So, si Mrs. Cage ay naka-receive ng message ng mga aliens o tinatawag na guardians. And the predicted na magugunaw ang mundo sa darating na December 21, 1954 ng madaling araw. And ang true believers daw ay kukunin ng mga guardian ng madaling araw. But the more interesting part is that the three psychologists ay nagbigay ng inside view kung ano talaga ang nangyari. So, sinabi na ang end of the world na mangyayari ay hindi dumating. So, dahil hindi nangyari ang kanilang inaasahan, ang iba ay umalis sa grupo, pero hindi ito nagtatapos doon. Dahil si Mrs. Cage ay naka-receive ng message na kailangan nila ang contact sa media to recruit members. So, what kind of principle ba ang nangyari dito? Makikita natin na ang Doomsday Event na ang member dito at nagkaroon ng drastic decision, they quit jobs, sold houses, and cut ties with family or friends na hindi nakakaintindi sa kanila. But then, remained consistent with the choices at ang kanilang commitment dito. So, dahil ang mangyayari ay hindi nangyari, this time, ginamit nila ang social proof para mag-recruit ng mga members, but at the end, marami rin nang umalis sa grupong ito. So here, the next example of a cult is Jonestown. Jim Jones started simply as a pastor of what seemed like an inclusive church in Indiana in 1955. In a time of segregation and ostracism of those that were different, Jim created an utopian environment where all were accepted.
It was a place where those without a family could find a family, and those who sought a place of equality for all could find it. He removed the church in California in 1965, fearing nuclear war. It was from this point that the church, now called People's Temple, started traveling down a more sinister path. So, si Jim Jones ay gumawa ng utopian environment para sa lahat ng mga hindi tinatanggap sa lipunan. So, ang nangyari dito ay dumating ang masamang pangyayari at dito they encouraged their family and friends na mag-join. So, nung una, nagbigay sila ng small amount of money sa church and slowly increase until binigay na nila ang buong sahod nila. So, nung nag-move sila sa California, doon na sila tumira at nagtrabaho sa kanilang simbahan. And that means, ibinenta nila ang kanilang tahanan and cutting ties with their family na hindi nagbibigay ng support sa church. Pero hindi ito ang pinakamasamang nangyari. Kundi pinaka-worst na nangyari dito, si Jim Jones gustong impaampon ang mga bata sa ibang tao. While sa mga spouse ay ginawa silang sex slave ng mga ibang miyembro ng church. Kasama na sa pagpapahirap sa kanila ay si Jim Jones. So, they moved to Jungle, Guyana kasi he believes they were under attack by everyone. So, after bumisita ng congressman, dahil nag-aalala siya sa mga tao na hindi gusto ang mga ginagawa sa kanila, ay pinatay nila ang congressman sa request ni Jim, at ang ibang natulungan ng congressman ay nakatakas sa jungle. So, dito, tingnan natin kung ano ang persuasion technique na kanilang ginamit and paano nila ito sinagot. Wala silang idea na hinihikayat nilang patayin ang kanilang sarili balang araw. Sa ating narinig at diba nung una ay ang gandang pakinggan ng utopian environment na ginawa ni Jim. Pero hindi natin napansin na unti-unti na pala niyang ginagamit ang mga tao para mapasunod ang mga gusto niya. So, hindi talaga natin masasabi kung yung persuasion ba ay magli-lead sa good or bad. Kaya, lagi tayong mag-iingat sa kahit anong pangyayari. So, next is resisting the temptations of a cult. How can we resist the dangers of situation like this? So, based on Cialdini, 2008, he offers some great tips to avoid the main technique that are used. We will focus here how to fight commitment and consistency powerful. So, there are two ways to combat persuasion. Listen to your heart and stomach. He says that consistency is often important and good for us in our lives. However, it isn't always, as seen as above with the quotes. When you feel trapped by your commitment to a request, you often feel tightening and discomfort in your stomach. He suggests that, in this instance, the best way to combat that feeling is to bring that attempt to the persuader's attention. And tanungin din natin ang ating sarili kung tama nga ba ito. And if you feel something is wrong, huwag na nating ituloy at baka ikapahamak lang natin ito. So, ayun lamang po at dito nagtatapos ang aking report. Maraming salamat.